ibabalik sa ating palatuntunang #blessings at nalaman natin sa Ebanghelyo na ang buhay ni Lazaro ay hindi natapos sa kamatayan kundi sa bagong buhay. Baka yung ating mga kabataan, meron po mga insight, Bishop, tungkol sa sa nangyaring ito. Nasaan ang muling pagkabuhay? Anong insight natin sa akin, na-realize ko na kailangan nating pahalagaan yung life natin. Like, hindi natin alam kasi kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. So, doon, mas mananatili tayong maglingkod sa Diyos kasi mas lalo tayong napapalapit sa Kanya habang kinukuha niya yung mga bagay na hindi dapat na ating ginusto, mas yun yung way natin para mas palapit tayo lalo sa Diyos. Ayun yung pinaka-isip. Maganda yan, kasi mapapansin mo na ang buhay kalimitan nababaliwala. Yung iba wasted life eh. Pag nakaranas ka ng kamatay, makikita mo lang kahalagahan ng buhay, makikita mo you live your life to the full. At Ina, sa mga young people, nandiyan na ba ating mahal na obispo? Baka mayroong katanungan. Bishop, tsaka Father Lito, natanong ko lang po kasi napapansin ko po kahit saan, gano'n po ba talaga katagal dapat magluluksa? Yung pagluluksa, isa lang ang sagot dyan, hindi dapat forever. So sa pagluluksa, walang forever yan. Hindi pwedeng forever. So, depende rin sa tao yan eh, no? Sa pagtanggap niya ng kamatayan, no? Pwedeng magluksa niya ng 1 buwan, pwedeng 6 na buwan, 1 taon, pwedeng tumagal pa lang pas 1 taon. Pero depende din yan kung paano siya makapag-let go eh. No? Pero depende din yan kung paano palalim yung faith niya at palalalimin niya yung faith niya. Kasi, I would always say nga, letting go and letting God. Diba? Kaya, kung gusto mong malunasan yung pagluluksa mo, let go on your end and let God and trust. Kasi gano'n naman talaga eh. And ako naniniwala ako, from a very practical level, may paghihilom sa panahon. At ang Diyos din ang gumagawa ng paraan. Diba? No? Kasi ang Diyos naman ang may hawak sa panahon. Ang Diyos din ang dakilang tagapagpahilom. Kaya, sabihin ko yun eh. Basta sigurado dapat, walang forever na pagluluksa. At saka yung sa akin naman, with my experience with my mother, mas mabuti pang naalala ko siya eh. Naalala ko siya, I will keep her memory forever. Kasi nagbibigay rin sa amin ng hope sa aming mga kapatid na surely we will all get to heaven also. No? Bishop, wala na po tayong oras. Wow! Napakaganda ng ating talakayan. No? Alam niyo po, yung ating pagninilay tungkol sa kamatayan, pagkabuhay, marami pong sinasabi yan. Una, sabi nga ni Johnny, kailangan mahalagan mo ang iyong buhay. No? Huwag mong sayangin. Pag nakaranas ka ng kamatayan, malaking dagok yun eh. Karanasan niya sa kanyang ama. Pero sa totoo lang, dumadating ang panahon na may paghihilom din naman at siya ay nakaka-move on. Pero ang pag-move on, bigyan mo ng alagay yung buhay. Live your life to the full. Kaya nga, ang ganda nga, si Johnny ay nagsiserve sa ating church, sa kanyang pari, Santo Niño. Ganun din naman si Ina. No? Ganda ng tanong niya kanina tungkol sa pagluluksa. Kaya matagal ka ba magluluksa? Eh, sagot ko, hindi naman dapat forever. No? Pero depende yan sa iyong buhay at paano ba, sabi nga nakaranas ng kamatayan. Pero how you will also entrust yourself to the mercy of God, the love of God. Okay. Mas ko, mas malalim ito. Dapat pagliluksaan mo talaga ang kasalanan. Kasi pag nagluksa ka sa kasalanan, ibig sabihin, gusto mo ng magbagong buhay kay Kristo. Ayan. Natapos na naman po ang ating palatuntunang #blessings sa linggong ito. At harinawa po, Father Lito, salamat sa iyong patuloy na pakikilahok dito sa ating programa. Salamat din po, Bishop. At maraming salamat sa ating mga guests, si Ina at saka si Diony from Santo Niño. Sana patuloy kayo maglingkod at kamustahin nyo si Father Daniel from me. Yes, pa. Sabihin nyo, masyadong masipag sa kanyang ginagawa. Harinawa po, sa tulong at awa ng Diyos, babalik muli kami sa susunod na linggo para lalong palalimin ang pagpapalagaling ng mabuting balita sa ating palatuntunan.
Blessings. You fill our hearts with love. Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Joy, peace, patience. These are things that matter.